Kahit kupal si Ato, minsan kulang pa rin pag wala siya. Hindi pwede maging dinuguan kung walang dugo. Shabam sa yo! Welcome sa comment section ng number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast. Sa mga nakapanood na, naka 9 episodes na ako sa Anti-Support. Yun, so ang plano kong gawin dito sa video na to, mag-react, mag-comment, sumagot, magbigay ng insight dun sa mga comment ng viewers sa Anti-Support. Pero bago pumunta doon, muna intro. Ano bang intro pwede kong gawin? Sa mga nakakaalam kasi, yung Anti-Support, ang nilalaman ng mga usapin doon, siya, about self-improvement na para sa mga kalalakihan. Yun, yung pangalan niya, Anti-Support. Doon sa movement na yon, we are trying our best para ipamulat sa mga kabataang Pilipino yung mga kailangan nilang matutunan at maintindihan para hindi sila maging supot, para hindi sila maging mahina, maging mas malakas sila sa kung ano yung current na kalagayan nila. Kumbaga doon pinopoint out namin na yung kahinaan ay hindi ka dadalhin sa maganda. Yun, mas malamang lang na dadalhin ka sa mga problema, dadalhin ka sa failures na walang katapusan kapag nanatili kang mahina. Ganun lang yun. Actually, kahit science talagang mapapaliwanag yun. Yun ang paliwanag ng science. Mahina ka, incapable ka, prone ka sa failure na walang hanggan. Yun yung masakit dun eh. Yung mag-fail, okay lang yun eh. Kasi part yun ng process eh. Pero yung failure na walang hanggan, anak ka ng pocha. Todas tayo dyan. Yaring-yari tayo dyan. Yun, basta yun. Nabanggit ko rin dun, binavalue ko talaga yung pagpasok ko sa Anti-Support. Kasi nung sinabi nila na movement yun, naniwala talaga ako. Naniwala ako na movement yun. Hindi yun para sa akin hindi yun content creation lang. Hindi yun business na pagkakaperahan lang. Movement kasi merong responsibilidad eh. Merong kadugtong na responsibilidad yung mga sinasabi namin doon, 'di ba? Tapos yun nga si Sadaw saka si Joshon Point, merong mga followers na talagang nai-impluwensyahan nila sa mga opinion nila. So, alam mo yun, responsibilidad, movement, ambag para maging mas maayos yung Pilipinas, para mas gumanda yung Pilipinas, mag-improve. Nandito ako ngayon sa first episode ko sa kanila. Ito yung red pill at numerology. Dito lang ako tatambay. Dito lang tayo tatambay sa comment section. Basahin natin. So yan, pagtingnan mo yung comment section, may kita mo na ang daming naghahanap kay Legendary Ato. Kasi silang tatlo yung unang muka na lumabas dito sa Anti-Support. Ayan o. Ito comment ni Keanu Reeves 1030. Keanu Reeves. Kahit kupal si Ato, minsan kulang pa rin pag wala siya. Hindi pwede maging dinuguan kung walang dugo. Shabam sa okay, gets ko na. Meron. Iba yung energy, sabi naman ni Enraged X. Iba yung energy talaga pag wala si Ato, pare. Medyo matamlay ang energy pag wala ang kupal na si Ato. So yun, maraming ganitong comment na paulit-ulit.
Ayan. Meron dito, sabi ni Laika Formento de la Cruz. Tagal nyo mag-upload. 12 days ago last upload. Gigil nyo akong 3. Alam mo yung mga ganito. Yan, ma-appreciate mo yung mga taong ganito eh. Kasi, ma-appreciate mo yung mga taong ganito, nakasubaybay, nakasuporta. Kasi, pag gumagawa ka ng ganitong bagay, itong movement na to, pag ginagawa mo itong movement na to, hindi ito madali. Hindi. Yung klase ng responsibilidad na mapupunta sa balikat mo, hindi madali. Kaya yung mga ganitong klase ng suporta, ang laking bagay, ang laking tulong, gasolina para matuloy namin tong responsibilidad na kinuha namin. Sabi ni Adrian Santos, okay din to, chill vibes ang usapan. Yun, merong katulad ni Adrian na okay lang yun sa kanya yung ganito. Chill vibes daw. Kent Jorowel Diaz, maganda rin yung may iba-iba kayong guest. May bago kaming naririnig at natututunan from different persons. Ryan Remigio 6740. The greatest of all time, ASSC worldwide. Yeah. Pero dito, sige, ano pa? Ayan, si Vinny Wise. Dumadami na ang mga master natin sa ASSC. Yung si John Lemuel. John Lemuel Elare 5447. Bakit pumayat si Ato? ako yung tinutukoy niya. Kasi upuan ni Ato yung inuupuan ko eh. Si Kurokozumaki 618. May bagong ropa. Sheesh! Yun nakakatawa yung mga naka-appreciate. Kasi ako, aware naman ako na dito sa anti-support, bagong salta ako. So, yun. Kung pag pinaka-appreciate, na-appreciate ko rin. Diba? Tsaka, yun nga, bilang bagong salta ako, sa totoo lang, hindi ko maiiwasan yung mga pa. Diba? Kasi, kumbaga, silang tatlo, meron na silang mga habits at practice na ginawa dun sa 8 months or 7 months. Yun, meron na silang mga naging habits dun na nalabas sa akin na wala akong alam, diba? Talaga pumasok ako dyan, bagong salta. Though nagkakaroon ako ng idea sa kung ano yung ginagawa nila kasi nanonood din ako, nakasupport at nanonood din ako. Pero iba pa rin kasi yun pag nakalapag na doon mismo eh. Hindi ko nga in-expect na itong first episode na to. Sa totoo lang, tinakabahan ako niyan eh. Kasi bago lang siya sa akin. Ayun. So, ang point ko, yung paglapag ko dito sa anti-support, hindi ganun-ganun lang sa akin. Hindi siya, basta hindi siya sobrang dali. Hindi ganun-ganun lang. Yun. Kailangan kong kailangan kong mag-adjust. Ganun. Mag-adjust kay Sadaw, tsaka kay Josh, tsaka kay Aturen pag bumalik na siya. Mag-adjust din sa mga viewers, di ba? Sabi ni EJ Salazar 5238, Sadaw, Josh on point, Ato, akala ko nawala na kayo sa eksena. Isang linggo ako nag-antay sa uploads nyo. Every 3 AM, 3 PM yan. Wala akong mapakinggan habang nasa office ako. At Diyos ko, 12:28 AM, nakikinig ako sa inyo habang siniset mga task and priorities ko for this week.
At 5 a.m. pa ako gising bukas. So, asan si Atong? Nagpapahinga si Ato, brother. Sabi ni Christopher Basco, 2184. Kulang ang kape pag walang asukal. Asan ka na, Boss Ato? Anyway, welcome back, SSC. Talagang nagbalik na ang anti-support at tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy, walang titigil. Movement nga yun eh. Sabi ni GGW PJIJWP 6809. Idol din yan si Monching. Yung Mark Sosik. Yun, nagbabalik ang number 1 podcast. Sabi ni Joshua Villanda 4697. Pa-shoutout Soy, 2 weeks ako nagantay. Joshua Villanda, nandito na yung shoutout mo. Joshua Villanda 4697. Ito si Senpai Pat 7230. Finally, Carlos Divia 1165. Sa wakas. Ito, X-Lime Juice. Ang serious masyado usapan. Walang bardagulan with Ato. Abelar Dogs. Sabi ni Abelar Dogs. Asan si Boss Ato? Kobe ng Pinas. Boy Pick Up 2335. Kaya siguro pinaparaffle ni Ato yung mga merch. Si Boy Pick Up, ano ka eh? Ano ka rin eh? Ma-issue ka rin eh, no? Pero shoutout pa rin sa'yo kasi comment section yung content ko eh. Cinema 2 joints. Goods pa din pag may ibang guest. Kasi may mga different gems and perspective. Lapagan ng kaalaman. Yun. Stigin. Sabi ni Jeff Almighty 4733. Sana may part 2 para na-explain ng maayos yung numerology. Darating tayo dyan. Sabi ni Mark Anthony Eason. Ito si Mark Anthony Eason. Ano to? Solid na talaga to. Solid ang suporta nitong taon to. Kaya naging familiar na eh. Isipin mo sa dami ng comment dito, naging familiar na siya sa akin. Ganda. Ano to? Gantong usapan ng maganda kasi natatapos yung paliwanag. Ayun, ito, ano to? Solid na suporta yan. Talagang yan. Kaya hindi ko na nakalimutan yung pangalan eh. Joseph Emmanuel de Tablang Gianga. Yeah, maganda din sana may ibang guest. Kahit isang tao lang. Yung ibang comment na hindi maganda tungkol kay Ato, hindi ko nababasahin. Pero yung mga comment na hindi maganda tungkol sa akin, dahil magkaharap naman na tayo, yun ang babasahin ko. Yun ang sasagutin ko. Pero so far wala pa ako nakikita dito. Dun sa ibang video, aware ako, nakikita ko na yung mga negative comments dun. Pero dito muna tayo. Sabi ni Harold Pineda 8853. Bounce back. Nag-upload din sa wakas. Yung dire-diretsong bounce back na to. Ito si Rix_TV. Kila ko yan si Boss Monching aka 8 Asset. Kasama na yan minsan sa mga vlog ni Boss Joshon Point.
Matagal na ako nanonood kay Josh on Point eh. Hey! Shout out Rix TV. Oh, yan. Kasi nakita nila ako sa vlog ni Josh on Point. Kasi kababata ako niyan si Josh on Point. Yun. Kababata, solid. So, ano talaga, mataas talaga yung chance na kung saan mapunta yan si Josh on Point. Kapag may pagkakataon na makatulong ako, sasama talaga ako. O talagang kumbaga sa list ng priority niya, nandun ako. Yun. Pati pag nakipagsuntukan yan, dahil kababata ako yan, kung nasa tama naman siya, malamang kasama din talaga ako. Ganun yun. Ayan o, katulad nito niya, no? Ito si Michael Jan Sulayaw, 4180. Based doon sa uploaded vlog ni Ato kahapon, may gout siya. Baka yun din reason kaya wala siya. Ayun o, may mga taong updated sa kung ano talaga nangyari kay Ato. Christine Joy Sanchez, 7627. Ganda ng bitaw pero iba pa rin pag si Ato. Christopher Ibasco, 2184. Red pill. Once you take it, you never go back. Prima Manhood, L1V. SSC number 1. May makulit na comment pero di ko nababasahin yan, putik. Sabi ni Anathawan, tagal nyo na wala mga idol. O, nagbabalik na. Hindi na mawawala yan. Sabi ni John Rixie Bravo, 3424. Si Suplado Moto ba yung pinalit? Kasi ano to, parating nyo kay Suplado Moto. Yan kasi Suplado Moto naka-blurred yung mukha mo mysterious ka tuloy, pinagkamalan pang ako. Mag-ano ka na kasi, face reveal ka na para hindi na nag-iisip yung mga followers mo. Ron Flip 5331. Guess nyo rin si Ninong Lu. Actually, dito sa mga suggestion nyo ng sa pagkakakilala ko sa mga galawan ng anti-support. Pag mataas yung demand dun sa taong ikiguest, malamang matutuloy yun. So, kapag itong comment section, tinadtad nyo kung sino mang tao yung gusto nyo, kung sino man gusto nyong i-guest. Pag tinadtad nyo yan sa comment section, malamang magkatotoo yan. So, yun. Pag may gusto kayo, tadtarin nyo lang. Ganun ang dun. Kumbaga, hindi na makakatanggi yung anti-support nun pag ganun. Zaynarf 719. Boring nung episode na to. Iba pa din pag yung OG na tatlo yung magkakasama. Kahit marami may di gusto kay Ato, sila pa rin yung uli. Kahit marami may di gusto kay Ato, sila pa din yung urig. Di mapapalitan yun. Oo, totoo yun. Basta yung pero naman kapag OG ka, bayani ka, lalo pa ito nasa YouTube, recorded, nandyan na yan, yan na yan. Parang kumbaga sa history books, diba? Kumbaga sila Lapu-Lapu, yan si Magellan, sila Jose Rizal, nandun na, nakatatak na yung kwento nila. Totoo yun. Yun,
Kaya talaga nagiging significant yung mga nauna, yung mga OG dahil dun sa tatak na nagagawa nila. Yun. Hindi mapapalitan. Tama. Totoo. Sabi ni Hackdog378, dati hindi ako naniniwala sa numerology na yan, pero kailangan mo muna maging awakening at makikilala mo si God and Jesus. Ano bang comment ko dito? Ako actually, tayo kasi bilang tao, ano talaga tayo eh. Para tayong container ng paniniwala. So, paano ba nabibuild yung paniniwala natin? Kapag significant yung experience, yung knowledge natin dun sa isang bagay, magiging belief mo yun. May mga bagay sa atin bilang tao na hindi mo siya gustong paniwalaan, pero dahil totoo kasing nangyari sa'yo, totoong nagkaroon ng impact sa buhay mo, talagang na-experience mo sa realidad mo, maniniwala ka talaga. 'Di ba? Isang paraan din para kung yung paniniwala ay gusto mong burahin or gusto mong idagdag. Kung ako nandun sa kalagayan, yung paniniwala gusto kong burahin, papalawakin ko yung nalalaman ko tungkol dun sa isang paniniwala. Kumbaga, magre-research ako ng experience at opinion ng marami at iba't ibang tao. Tapos yung opinion at experience nila na yun, ititest ko yun. Tapos kung paano siya mag-appear sa mga experience ko, kung paano lalapag sa realidad ko yung paniniwala na yun. So tatanungin ko pagkatapos ng mga test na yun, pagkatapos ng pag-aaral, tatanungin ko ngayon yung sarili ko, itong paniniwala na to, dapat pa rin bang manatili at paniwalaan ko or dapat ko nang bitawan? Yun, kukumpletuhin mo yun. So, involve yung time, effort, tsaka yung insights ng maraming tao. Yun, actually siya eh. Parang parang nagkukumbinsi rin talaga nun eh, di ba? Pag nagkukumbinsi ka ng isang tao, maglalatag ka ng maraming variables eh, di ba? Maglalatag ka ng maraming halimbawa. Tapos kung ano yung relatable, kung ano yung similar sa experience ng isang tao, dun siya possible mag-stick sa'yo, di ba? Yun yung posibilidad na tanggapin mo na yun at maniwala ka. Kasi maraming variables na nilatag. Actually, pagdating sa mga ganon sa pagkukumbinse, ang daming variables na nilatag. Hindi naman lahat yun relatable sa'yo eh. Hindi naman lahat yun maiintindihan mo talaga. Kaya nga siya kailangan madami. Kasi kung ano yung maiintindihan mo, yun ang magbibigay ng next step sa'yo para maintindihan yung isa pang bagay. So, ganon. Pagdating sa sa belief. Yun yung gagawin mo kung paano mo tatanggapin yung belief or kung paano mo buburahin yung belief. Research,
iba't ibang opinion at experience ng mga tao. Papalapagin mo sa realidad. Tapos, tsaka ka magbibigay ng conclusion. Aralin mo talaga siya. Kasi diba, ang hirap talaga magbigay ng conclusion sa mga bagay na hindi mo naman pinag-aralan. Sabi ni AI Monroe, mag-explain kayo kung bakit wala si Ato o mag-unsubscribe na kami. You owe us explanation. Mga subs dyan nitong ASSC, tara, unsubscribe na. Pag di nag-explain next video, isa tong pambabastos sa ating mga sumusuporta, lalo sa mga nadala dito ni Ato. Tapos mawawala na lang bigla. Joshin Sadao. You like talking about accountability, huh? Prove it. Magantay kami next video. Kundi, alam nyo na, ang boring nyo pag wala si Ato. Dahil sumagot yan, di support. Busy lang siya, huwag kayong praning. Sagot naman si Michael Amon Cruz. Ayan, king ina mo, nasabihan ka tuloy na praning. Todo caps lock ka pa ha. As if naman same tayo ng opinion. Bahala ka kung mag-unsubscribe ka na. Sabi ni Froset 1RT3EN22, tama, nawala yung jolly ng podcast dahil nawala si Ato. Sabi naman ni Toxic 4517, ingay amp, para kang bakla. So ako, in behalf ng anti-support, humihingi na rin ako ng pasensya sa inyo mga viewers na nag-e-expect, kasi yun yung pangako, no? Daily upload. Tapos ganun nga, biglang may pagbabago. Pero ang sinasabi ko nga sa mga podcast din nila, sa mga podcast na kasama ako, hindi pa tapos yung storya. Diyan ka lang, stay ka lang, easy ka lang, hindi pa tapos yung storya. So, ayan, yung frustration nyo, naging frustration din naman ng anti-support yan. Hindi pa din matatapos yung storya. Kumbaga, pagsubok lang yan. Kumbaga, lubak lang yan. Malalampasan yan. Dedire-diretso. Magkakaroon ng mga bagong pangyayari na masiselebrate. Tapos may bagong mga challenges na naman. Diba? Gusto natin smooth pero ganun talaga yung buhay, nagkakaroon ng challenges. Stick lang kayo dyan. Sama-sama nating buuin yung kwento nito. Ito si Dread Naughty 11. Tagal lang upload, almost 2 weeks. Muntik na ako maging stone cold. Ba't wala si Ato? Pangkompleto nyo si Ato. Pero kudos din kay Monching. Yan. Kudos din sa'yo, Dread Naughty 11. So yan. Dito sa channel ko, dito sa YouTube channel ko, ganito ang gagawin ko. Babasahin ko yung mga comments nyo para sigurado kayo na makakarating sa anti-support yung mga comment nyo, yung kung ano man yung importanteng suggestion nyo, ganun. Yun, binabasa ko yan at sigurado makakarating. So ine-encourage ko kayo, comment lang ng comment sa anti-support o kaya dito na rin sa YouTube channel ko, kasi binabasa ko yan, makakarating. Alright. Kahit pangit, sige, basta yun yung, kung ano yung totoo yung nararamdaman at
masusolusyonan naman natin. Sige, i-comment nyo dyan. Di ba? Yung magagandang comment, syempre, highly encouraged. Kumaga, gasolina yon para magpatuloy dito sa movement na to. Kumbaga, malaking ambag yan, malaking tulong para kayanin namin yung responsibilidad na yung movement. Yon. Comment lang ng comment